Hello, hello, Gemini Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 22 hanggang 28. So mga Gemini, Merry Merry Christmas po sa inyo para sa linggong ito. Kamusta po ang inyong Pasko? Hopefully magkaroon kayo ng magandang Christmas vacation. So alamin natin kung ano naghihintay po sa inyo para sa linggong ito. Let's begin. Inhale. Exhale, Spirit Guide, Holy Spirit. Bigay natin kay Gemini ang mga mensaheng dapat nilang malaman this week. In your core energy, meron po kayong the Queen of Cups. Beautiful. In the area of what you need to focus, you have the Knight of Wands. In the area of what you need, you have the Two of Swords. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, the Death card. Beautiful, beautiful, beautiful. In the area of your near future, meron po kayong, wow, the Star card is here for you. Congrats po. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Nine of Pentacles. In the area of your fortune, you have the Nine of Cups. Wow, alam mo na Gemini, kung lagi po kayo nanonood sa akin, alam mo na kapag lumabas to, you need to make a wish because talaga namang may wish na matutupad this time. Congrats po. In the area of your divine messages, the Queen of Wands. At ang outcome niya po for the week, eto po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Gemini, thank you po muna sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan po yung only way para po supportahan nyo ako sa tuwing meron tayong libreng reading for Gemini dito sa ating channel. Thank you rin po sa mga nagla-like at saka po sa mga nagko-comment sa ating bawat video. Malaking tulong din po yan. Okay po, salamat po. So, in the back of your reading, the Ten of Pentacles. Wow, 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 wow. It's all about money, family, happiness, abundance. Okay? Nakita ko yung negosyo mo this week. Naku, napakalaki ng kita. Napakaraming customer. Yung iyong pinagtatrabahuhan, naku, nakita ko na gonna have this good news coming in mula dyan. Meron po sa inyo this week family gathering sa property. Meron sa inyo uuwi ng probinsya, uuwi sa ancestral house, bibisitahin ng lolo't lola, makikilala ang mga kamag-anak na nitong mga nakaraang taon ay matagal mo nang hindi nakita or hindi mo talaga kilala, no? So parang ito ay tungkol sa family legacy, family life. At talagang ito yung linggo na talagang you are gathering and enjoying the bonding time with them. Okay? Nakita ko rin po dito, sabi ng yung spirit guides na umuulan ng biyaya para sa iyo, Gemini, no? So congrats yung mga perang makukuha, biyaya, gift na makukuha mo this week, kunin mo yan at hanapan mo ng paraan kung paano mo mapapa-extend o mapapalaki yung mga makukuha mo na yan. So congrats po, okay? Partneran natin to ng card of the year, of the month, card of the week rather. You have trust. Trust your intuition, the universe guides you. Sa mga bagay doon na gagawin mo, kung pampamilya man ito, pang negosyo, pang sariling project o pang personal, magtiwala ka daw sa iyong intuition. Igagabayan ka daw niyan patungo sa mga tamang landas or tamang action. Okay? Especially in your center. You have the Queen of Cups. Si Queen of Cups, sundin mo ang puso mo. Because nasa puso ang intuition. Kung ano yung nararamdaman mo, yun ang pakinggan mo. Huwag mong i-ignore. Huwag mong i-avoid. Let your heart talk. Let your emotion tell you. At saka, sabi ng yung spirit guides, mararamdaman mo yan eh. Mararamdaman mo yan this week kung ano yung mga bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin. Ano yung mga bagay na dapat mong alagaan. At ano yung mga bagay na totoong magpapaligaya sa'yo. Narinig ko, sabi ng yung spirit guides, itong linggong ito, you need to put a lot of love on anything. Love sa trabaho, sa pamilya, sa okasyon, sa paligid, sa mga biyayang darating, no? Love will be your theme for the week. Pag-ibig sa maraming bagay. At kapag may pag-ibig ka sa maraming bagay, doon mo ma-appreciate yung mga bagay na meron ka. At kapag na-appreciate mo yung mga yan, magnet yan for more blessing. Okay? Napakaganda nito. Clarify natin siya.
So Gemini, since ito po ay Christmas reading, ano po ang wish mo ngayong Pasko? Ano yung mga balak mong gawin? Ako, ilapag mo na yan sa baba. It will come true. Queen of Cups, the Knight of Cups. Yes, it's all about what you can offer. It's all about what you can do para sa ibang tao ngayong linggong ito. No? Hindi naman sa lahat ng oras ikaw ang tumatanggap or um, nakaupo ka na lang dyan at ikaw ang bibigyan. Ito rin yung panahon na maglaan ka din. Serbisyo, time, no? Halimbawa, ngayong linggong ito, ikaw ang abala sa gantong pagluluto, ikaw ang abala sa pagbili ng ganyan, no? So, ipakita mo yung mga kaya mong ibigay. Kasi darating din yung mga bagay na dapat mo ring matanggap na ikakaligaya mo. Okay? So, kapag may natanggap kang valuable love, affection, blessing, gift, panahon din to para magbigay ka din. Okay? I-reciprocate mo para yung energy magpanumbalik siya sa'yo every time. Kapag may dumating, may ibibigay ka din. Parang ganyan. Okay? So, congrats po. In the area of what you need to focus on, the Knight of Wands. Si Knight of Wands, sinasabi ng yung spirit guides na mag-focus ka lang sa happiness. Sa go-getter. No? Yung parang mag-focus ka lang sa mga magagandang bagay na ikakasaya mo ngayong linggong ito. I'm hearing you're gonna get good news about something. Meron ka bang hinihintay na magandang balita or go signal? Yun na narinig ko eh. May go signal ka at kapag dumating to, makakalarga ka na. Madedire-diretso mo na yung ginagawa mo. Kaya you don't need to worry. Everything will be fine. You just need to focus on yourself. Focus on your blessing. Huwag masyadong matakot. Huwag masyadong isiping mabuti or huwag masyadong dibdibin yung mga magaganap. Just go with the flow. Enjoy the ride. Everything will be fine. Okay? Clarify natin siya. The Knight of Wands being clarified by you have the Lover's card. Wow. For some of you, nakita ko may travel yung mga magkakarelasyon. Uuwi ba kayo mag-asawa sa probinsya ng asawa mo o may date kayo ng jowa mo at sasama ka sa kanya sa Pasko, mga ganyan. So, if there's someone there na may mga plano kayo with your lovey-dovey, nakita ko dito na you will enjoy this journey. Para naman po sa iba dyan, mga Gemini, meron ka daw piniling bagay in the past na parang pinanindigan mo at ngayon meron kang chance na ibigay dito lahat-lahat. Example, pinanindigan mo na mag-apply for Korea at naghintay ka, biglang dumating yung go signal, makakagawa ka na ng paraan padiretso doon sa choice mo na yun. Parang ganon, no? So kung ano man yung inaasikaso mo talagang pinapanindigan mo, meron kang happy adventure this time with that. Okay? So mag-focus ka dito sa mga um, chosen things in life. Give it your all with love, with passion. It will be good for you. A worthwhile experience. Okay? So, kamusta po kayo ngayong Pasko, Gemini? Saan po kayo mag-Christmas? Uuwi ba kayo sa inyo? O dyan lang kayo sa inyo sa bahay at traffic, no? So, comment down below saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo magpapasko this time. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Two of Swords. You need to decide on something, Gemini. Narinig ko may offer na darating and tinatanong mo pa ang puso mo kung ready na ba ako? Mag-give in ba ako? Gagawin ko ba? Or aatras ako? Meron kang kailangan piliin this time and maybe you need to take into consideration yung pamilya mo, yung kinabukasan ninyo, yung long-term gains mo dito, no? Yun ang kailangan mo isipin kung maapektuhan ba o makakatulong. So, now, with trust, instinct, pakinggan mo yung puso mo. Kung ano yung magpapaligaya sa'yo, kung ano yung maluwag sa damdamin, yun ang piliin mo. Okay? Huwag kang makinig sa mga negang tao sa paligid. Trust yourself. You will know the answer. What makes you feel good, what makes you feel at peace, yun ang kunin mo. Okay? The Two of Swords being clarified by the Tower card. Yes, things will change after you make a decision. So, ngayon pa lang, kailangan talaga pag-isipan na because alam mo na kapag ginawa mo na yung decision na yan, touch move na yan, di ba? So, you need to really open yourself and tell yourself na ano ba yung mga kailangan kong gawin na hindi ko na kayang iwasan pa. Kasi yung Tower card, talagang magaganap ito eh. Wala kang way para pigilan siya or
or iantala siya, darating talaga yung decision kumbaga. So you need to make a choice between something. Para, I don't know why, wala namang timetable eh. Pero parang feeling ko kailangan to tong tutukan agad para hindi ka mahirapan. Especially kung darating na yung time na kailangan mo na talagang mamili. No? So upuan mo na ngayon, pag-usapan na with someone involved sa choice na ito para alam mo na yung gagawin mo at mahandaan mo na ang sarili mo sa mga pagbabago. Example, nag-iisip ka kung dito ka ba sa Pilipinas o pupunta ka sa abroad. So, you know things will change kapag meron kang ginawa kung ano man yan. So, before things change, kailangan talaga buo na sa loob mo kung ano yung kakaharapin mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the death card. Sabi ng yung spirit guides, you need to end something na hindi na nakakabuti para sa'yo. Piliin mo daw yung ikakaligaya mo. Okay? Especially kung may mga dumarating naman na mas maganda, mas maayos. Let yourself evolve, Gemini. Hayaan mong mag-grow ang sarili mo. Huwag mong katakutan yung mga pagbabago na mangyayari. Okay? Because those changes is God's way of telling you, itinataas kita anak on a different level, on a different place, on a different time. Kailangan talaga nating yakapin yung mga nakahantad para sa atin. Kung ang offer na to ay talaga namang makabubuti para sa'yo at pinag-contemplatean mo kung okay na ba yun, kukunin ko ba yun, you need to end your suffering. You need to end that confusion sa isip mo. Kasi long term ang pinag-uusapan natin. So you need to be serious with this transformation, with facing what's coming para sa'yo. So that alam mo na yung gagalawan mo this week patungo sa 2026. Okay? You need to know that this time. Clarify natin siya. Sabi din ng yung spirit guides, meron ka daw dapat tantanan na isang bagay na hindi na nakakatulong sa'yo, pero kinikip mo pa rin. Ano yan? Love life ba yan? O kaibigan? O mga maling practice sa life? Mga maling routine or lifestyle? Kailangan talagang itapon na yung iba at ihinto na para makita mo talaga yung kahalagahan ng mga bagong darating. Okay? The death card's being clarified by the chariot card. Yes. Para makasulong ka na daw. Kasi parang may umaandap-andap eh. Merong hindi nangyayari. Siguro may hinihintay ka, no? And then parang sabi mo, bakit ang tagal? Bakit hindi gumagalaw? Ano ba nangyayari dito? And your spirit guides are telling you, kalkalin mo kasi. I-evaluate mo ang buhay mo. Ano ba yung mga mali mong ginagawa? Bakit hindi ito umaandar? Ano yung mga hindi mo pa ginagawa para ito ay talaga magdire-diretso na? So, ang andar ng buhay mo o ang andar ng ginagawa mo ngayon ay nakadepende sa pagtigil mo sa isang bagay o pag-transform mo sa isang inaasikaso mo na humahad lang dito. Example, meron kang presentation sa office. Example lang to ha para magets mo. So, bakit daw hindi matuloy-tuloy? Kasi pala, kailangan mong baguhin yung first 3 page mali daw pero hindi mo pa binabago. Para mga ganyan. So, kapag nabago mo na yun, aandar na to. Parang ganyan. Okay? In the area of your near future, meron po kayong the star card. So asahan mo after watching this video, Gemini, on the next 17 days, 17 weeks, or 17 months, aayos na yung lagay ng buhay mo. There's this parang paggaan or unti-unti mo na nabibuild. Nakakita ako ng hagdanan for you. So parang unti-unti kang umaangat sa mga ginagawa mo. Kung lugmok na lugmok ka nitong nakaraang linggo, nakaraang buwan, asahan mo gaganda na yan, aabante na yan. Hindi ka na ganun kahirap. Okay? Nakita ko rin po dito sa ma-view gagaling sa mga sakit, gaganda yung money aspect, no, talaga may pagbuti. At meron po sa inyo talagang masasagot na yung dasal. Meron kang hiniling meron kang inaasahan na God, please ibigay mo sa akin, ibibigay sa'yo. Especially magkatabi sila, Star card and the 9 of Cups. Talaga namang wish fulfillment and prayer answered. So congrats po para sa inyo. Continue hoping ha, continue praying hanggang sa dumating siya. Parte yan ng manifestation. Dapat walang duda, walang alinlangan, walang takot, walang pagdadalawang isip. Kapitan mo yung pangarap, it will be yours. Okay? You have the 3 of Swords. Okay? Sabi ng yung spirit guides, you don't need to bring up yung mga bagay na nasa past mo. Meron kang mga painful things in the past na wag mo nang dalhin sa present life mo para hindi makaharang sa focus mo sa mga goals and wishes mo. Okay? Sabi dito, baka yung trauma, yung heartbreak, yung rejection, yung disappointment,
makahalo dito, lalo kang mahirapan. Example, yung katulad kanina na example natin, yung dokumento o presentation na hindi matanggap-tanggap, hindi ma-approve-approve. Kasi pala dapat baguhin yung first 3 pages. So, ngayon, ayaw mo na ulit magpasa. Eh, okay naman na, nagawa mo na. Sabi mo, ayaw ko magpasa, baka i-reject na naman. Baka masaktan na naman ako. Eh, okay naman. So, wag mo hayaang yung past pain ay makaapekto sa mga bagay na maayos naman. Okay? Kailangan mo isipin yan this time. In your challenge, meron po kayong limiting belief and battle within. Yan. Masyado daw limitado ang nasa isip mo. No? Nililimitahan mo yung growth mo. Nililimitahan mo yung success mo. Kaya kailangan mo labanan yung mga maling self-sabotage sa isip mo, Gemini. Iniisip mo lagi, hindi ka maganda, hindi ka makakapasa, iniisip mo mag-fail ka kaagad. So, napakalimitado. Lawakan mo mundo mo, lawakan mo isip mo, lawakan mo yung mga pwede mong galawan para mamayani ka na at matalo mo na yung negative self mo. Okay? You need to do that so that you can unleash your full potential. Okay? In your challenge, meron po kayong the 9 of Pentacles. Meron kang 9-9 here, sinasabihan ka ng yung spirit guides Gemini to release. Okay? Pakawalan mo daw yung mga bagay na negatibo na hindi makakatulong sa long-term gains mo. Nahihiya ka magnegosyo, paano yung pangmatagalan? Tinatamad ka magtrabaho, paano yung pangmatagalan? Nahihiya ka makipag-usap, paano yung iniisip mo na project? No? So, if you're thinking every single day about your long-term money, long-term security, ire-release mo yung mga bagay na pangit sa'yo. Yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo. Okay? 9 of Pentacles, sinasabihan ka ng yung spirit guides to don't just look on yourself. Dapat daw to matuto kang bukas palad sa maraming tao. Sa pamilya, sa kapatid, sa mga anak. Kailangan mo sila, kasama mo sila. Learn to, I don't know why, parang nasanay ka ba for a very long time, Gemini, na ikaw lang mag-isa, na parang tumatayo ka on your own and nakasanayan mo na wala kang ibang makakapitan. Pero nakita ko dito na the family is there, your loved ones is there, you just need to reach out and enjoy the life you have with them. Nakita ko rito, yes, siguro nasanay ka nga to be independent, to be empowered, to do things on your own. Pero ngayon, season na ito, learn to be vulnerable enough. And doon mag-uugat yung totoong happiness mo because you are gonna be able to share it with other people. No? Sa panahon to para maging bukas palad ka. Buksan mo ang mga braso mo and embrace new people. Especially those na talagang genuine ang care sa'yo. Okay? The 9 of Pentacles. Narinig ko rin dito, for some of you, kailangan mag-ingat daw sa mga ginagastos, ha? Alam ko Pasko ngayon, pero hindi naman sa kontrolin, pero dapat alam mo yung lumalabas sa pumapasok. Baka mag-overindulge ka sa mga binibili mo, okay? Make sure na yung mga ipon nakatabi pa rin. Make sure yung mga dapat bayaran ay nababayaran pa rin, okay? Alam ko marami kang mga gustong bilhin ngayong Pasko, maraming mga gatherings, ambagan, bili dito, bili there. So make sure na aware ka sa yung expenses, okay? The 9 of Pentacles, the 4 of Wands. Yes. Dapat dito kahit na busy ka with a lot of things, importante pa rin yung mga pampamilyang issue. Mga bills, mga pangangailangan sa bahay, para sa pamilya, no? Kailangan nakatutok ka pa rin daw doon. Alam ko may mga sariling lakad ka, may mga sarili kang pangarap and goals, pero sabi dito, make sure na everything is settled and stable pagdating sa pamilya, lalo't higit pagdating sa mga gastusin. Okay? Yun ang kailangan mo isipin this time. For other Gemini naman po dyan, sinasabi dito, mag-enjoy ka naman, go to parties, gatherings, mga reunion, no? Sumama ka para ma-enjoy mo yung buhay at makapag-relax ka din naman. Hindi naman kailangan lagi isolated ka at nag-enjoy ka lang on your own. There are people around you na want to celebrate with you. Okay? So, i-consider mo daw yan this time. In your fortune, meron po kayong ascending mountain. Keep going forward. Yes, abante lang, abante lang. Fellow travelers, support is all around you. Yes, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi mo kailangang solohin lahat ng bagay. May mga taong maaaring nandyan, hinihintay ka lang na lumapit or magbukas ng pintuan, no? Because your support is there para tumagal to mga long terms mo. And then, ano pa yung sabi? Ascending mountain, dire-diretso ka lang pagdating sa mga pangarap because it will come to you.
Okay? Especially here, with a Nine of Cups. Panahon to para ma-fulfill ka, ma-satisfy ka, makontento ka sa mga bagay na meron ka. It's all about, I don't know why, narinig ko, it's all about counting your blessings, counting your money, counting what you will receive this time. And maging grateful ka daw sa mga bagay na makukuha mo because that is your way of thanking God din pag naging grateful ka, no? So, share your blessing, share what you have, and enjoy it with the people around you. For others po dyan, narinig ko talaga, meron kang wish fulfillment this time. I don't know why. Napakasaya mo kasi meron kang matutupad na pinagdasal mo. So, congrats po. Clarify natin siya. The Nine of Cups being clarified by the Queen of Cups. Binalik din tayo. Talagang mapapanatag ka na. Meron kang heart's desire. Matagal mo na itong gusto at talagang napakalapit sa puso mo ang talagang darating at bibigyan ka talaga ng nag-uumapaw na kaligayahan this time. So it's all about you nurturing the blessing. Alagaan mo daw yung mga makukuha mo at yung mga matatanggap mo because nakita daw ng yung spirit guides na tatagal to sa buhay mo starting now. So don't just accept things and then take it for granted, di ba? So, these wishes, these blessings na makukuha mo, talagang settled ka na, relax ka na, moving forward. At matagal mo tong mga gustong makuha sa life mo. So, congrats po sa inyo, Gemini. I-claim mo to. Claim, 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 like, it will be yours. In your divine messages, meron po kayong it's time to take action. Panahon na daw para kumilos sa mga bagay na importante, mga bagay na dapat gawin, especially here in your passion and commitments, no? Another, be bold and make the first move. Wow, parehong cards ay pareho lang ang meaning. So, talagang sinasabihan ka na, huy, kilos-kilos na. Kailangan natin mag-decide, kailangan natin mamili sa mga choices natin in order for things to move at magkaroon na ng andar. Especially here, no? Kailangan talaga nating i-end na yung isang bagay para umandar na daw to. In your divine messages, meron po kayong Queen of Wands. Si Queen of Wands, sinasabi na yung spirit guides, this time, just enjoy whatever you're doing. Ito yung panahon para maging sociable ka, pumunta ka sa maraming tao, meet up old friends, meet up new friends, gathering, social events, no? So, panahon to para itaas mo ang noo mo, maging, ano ka, tawag dito, maging, uh, I don't know why. I don't know how to say this. Parang maging panahon to para maging mas bukas ka sa maraming bagay. Not just yung mga nakasanayan mo. If you're invited to go this, to go there, gawin yon, gawin to, maging adventurous ka naman. At i-enjoy mo yung mga bagong experiences na magagawa mo this week. Huwag mo laging isipin na baka i-judge ka ng ibang tao. Yun, yung parang gusto ko sabihin parang pwede ka namang makihalubilo pero parang ayaw mo kasi lagi mo iniisip na ay baka ginojudge ako nito, ay baka laitin yung damit ko, ay baka laitin yung bag ko, no? So don't think about that. Kung masaya ka, masaya ka. Kung nag-enjoy ka, nag-enjoy ka. At wag mo na isipin pa yung sasabihin ng iba. Ang importante ikaw, yung genuine happiness mo. Okay? Clarify natin siya. The Queen of Wands being clarified by The Hanged Man. Yes, kapag na-realize mo na sa buhay mo, Gemini, yung self-love, self-care, at huwag nang intindihin pa yung sasabihin ng iba, you just want to do the things na alam mong gusto mo, at di ka napapapigil sa iba, doon mawawala lahat ng balakid, mawawala lahat ng harang sa'yo. And you are now actually moving forward ng walang patid, walang andap-andap. Kumbaga, kung dati napaka-cautious mo, no? Dati, pag meron kang gagawin, kahit simple lang, masyado mong iniisip, masyado mong ino-overanalyze, kaya ang tagal-tagal mo nagagawa. Pero ngayon kapag naintindihan mo na kung sino ka at na-accept mo kung sino ka talaga, lahat ng balakid matatanggal. Kasi wala nang haharang sa'yo eh. Lahat ng nakikita mong mali, hindi na yan magagamit against you. Kasi tanggap na tanggap mo na. So you are now authentically accepting who you are. And that will lead you to more good things. Okay? Outcome mo ito, but first bigyan mo ng kata ng fortune cards. You have chair empty. Someone is living your life. Talagang may mga endings and new beginnings. So, kung may mga aalis man, okay lang yan. Nakatadhana yan. So, you need to really just be optimistic na kung may umalis, may darating na bago.
Okay? You have flute, disappointment in a friend or a lover. May mga friend ka daw o lover maybe in the past na talaga namang nakapanakit ng ulo mo, no? Pero ngayon, kailangan talaga i-forget na natin yan, especially sa okasyon ngayon, no? Just embrace the spirit of Christmas para wag mo masyadong isipin yung mga taong nega, okay? You have door, opportunities are awaiting for you. Wow, i-claim mo to sa'yo to. Pero ka daw mga bagong pinto ang bubuksan this time. Congrats po. You also have firecracker, excitement. Wow, may mga exciting new events ka daw gagawin this time. Congrats, it will lead you to a happy, happy week. Okay? Ang outcome ni Gemini for December 22 to 28, the Two of Cups. Yes, sabi ko nga sa inyo, yung ibang Gemini dyan na single, talagang you're gonna go on a date this week. Um, nakita ko rito, magandang ugnayan din para naman po sa ibang Gemini dyan na may karelasyon na, no? So talagang ugnayan, magandang pag-uusap, magandang relasyon, stronger bond, no? Meron din po ako nakita parang union of two people para sa isang negosyo, kaya talagang raining money, or meron kang kasosyo sa isang bagay, tulungan kayo kumbaga, at talagang palalakihin nyo yan this time. Nakita ko rin po dito, meron sa inyo may pahabol, no? Mga interview, mga negotiation, agreement, at may kita mo na yung mga good news dyan. So congrats po. Sabi rin ng yung spirit guides bilang paalala, Gemini, makipag-usap ka daw ng maayos ha, kahit kanino sa buhay mo. Be open with your communication para hindi ka ma-misinterpret, hindi ka ma-miscommunicate, at hindi ka magkaroon ng mga bagay na mali yung intention ang dating. Kailangan talaga we talk with intention, we talk with sincerity, para hindi ka malagay sa mga alanganin sitwasyon. Okay? Narinig ko rin dito, wag daw mahiyang makipag-usap. Kung meron ka mga gustong linawin, meron ka mga bagay na gustong makuha, daanin daw sa usap and everything will be fine. Okay? The Two of Cups, clarify natin. Two of Cups, the Nine of Cups. Wow. Wow, wish fulfillment ito. With this conversation, sa pag-uusap mo with taong ito, talagang dinasal mo to eh. So kung ikaw ay naghahangad ng bagong love life ngayon, no, talagang soulmate energy ito, makukuha mo siya. Congrats po. Napakaganda lang yung Pasko at bagong taon, bagong pag-ibig, bagong romansa. Para po sa iba, kung meron kang agreement, pag-uusap with someone, meron ka bang binibenta or binibili, it will go on in your favor. At sobrang saya mo after this conversation. So, a very, very good talk with someone. Nakita ko rin dito, union, maaaring kasal. Baka meron sa inyo ikakasal ngayong huling linggo ng taon. O kaya meron sa inyo makikipag-live-in na, no? Talagang samahan, no? So congrats po. This is something that you really prayed for. So it's coming for you. So congrats and enjoy this beautiful union, beautiful conversation, or beautiful outcome with these agreements. Congrats, Gemini. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for giving Gemini the answers that they need and for the clarity. Merry Christmas, Gemini. Enjoy po itong December 22 to 28. Kung naka-resonate ka ha, comment ka sa baba, babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo, Gemini. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.